Happy New Year po sa ating lahat. Mahina po ang sagot. Ulitin ko po. Happy New Year po sa ating lahat. Parang nagdududa kayo. Ulitin natin. Happy New Year sa ating lahat. Nagtataka kayo bakit ko po sinimula ng aking sermon sa pagsabi ng Happy New Year. Kasi po, iba po ang kalendaryo ng simbahan at ang kalendaryo natin ng mga Pilipino. Bakit po ba? Dahil ang bagong taon natin sa ating bansa ay nagsisimula kailan? January 1. Pero sa ating paniniwala sa Diyos at sa ating kalendaryo dito sa simbahan natin, ang ating bagong taon ay nagsisimula sa unang araw na linggo ng Adbyento. Our New Year begins on the first Sunday of the Advent. Kaya po nararapat po na banggitin po natin ulit na malakas, Happy New Year po sa ating lahat. Happy New Year! Sa ating paghahanda sa panahon ng Kapaskuhan, tayo naman ay maghahanda sa 4 na linggo sa panahon ng Adbyento. The 4 Sundays of Advent. Nasindihan na po ang unang parol na panamasabi, ang parol na halina, simbolo ng hudyat ng panimula ng unang linggo ng Adbyento. Bakit po tayo naghahanda? The word Advent comes from the Latin word Adventus, which means coming, arrival, may paparating. At sino ba ang darating? Kung tutuusin, Sundays of Advent is all about what happened 2,000 years ago and what will happen at the end of times. Ano yung ibig kong sabihin? 2,000 years ago, may dumating na po. At sino yun? Ang ating Panginoong Hesus sa araw ng Kapaskuhan. That is what we are celebrating for these 4 Sundays of Advent. Ngunit may isa pa po tayong pinaghahandaan. At ano yun? The second coming of the Lord at the end of times. Sa 4 na linggo ng panahon ng Adbyento, may 4 na tema kada sa selebrasyon ng bawat linggo ng Adbyento. There's always a theme, tema, sa bawat linggo ng Adbyento. Kung ang ABS-CBN Christmas ID Station, ang title na kanta na ginawa nila sa taong ito ay Love, Joy, Hope. Ang 4 na linggo ng Adbyento ay kahilintulad din iyon. Iba lang ang order. Today, first Sunday of Advent, our theme is all about hope. Next Sunday, second Sunday of Advent, we shall be reflecting about the theme of peace. The third Sunday of Advent, kaya kulay rose at pink, what we shall be reflecting will be the theme of joy. And the last theme, the last Sunday of Advent, the fourth Sunday, is all about love. Hope, peace, joy, love. Ulitin natin. Hope, peace, joy, love. Isa pa po. Hope, peace, joy, and love. Very good. Sa linggo na ito, ating pagninilayan ang katangian ng hope. Pag-asa. Kaya magandang pagnilayan natin sa bawat sarili sa mga sumusunod na tanong. Una, pinaasa ka na ba? Pangalawa, umaasa ka pa ba? Ikatlo, nagpapaasa ka ba sa iba? Kung isa sa mga tanong ko, ang sagot ay oo, ibig sabihin, alam mo at naranasan mo ang katangian ng pag-asa. Mga kapatid, kay Kristo,
Hayaan niyo po na pagnilayan natin ang temang pag-asa sa linggo na ito. Bakit napapagod na tayo o bakit nakakalimutan at kung bakit hindi na natin at pagtutuunan ang temang pag-asa? The word hope comes from the Greek word elpis, which means wait, maghintay. Ang taong marunong umasa, marunong maghintay. Kaya sa taong hindi makapaghintay, hindi niya alam kung ano bang ibig sabihin ng pag-asa. Because to hope means to wait. Bakit nawawala na ang pag-asa sa panahon natin ngayon? 3 ang kadahilanan kung bakit nawawala na ito. Una, napapagod na tayong maghintay. Kailan lang po, kung mapapansin niyo po sa social media, isa sa mga pinakahihintay sa buwan ng Nobyembre ay ang results ng nursing exams. Maraming nagpuyat at maraming hindi nakakain ng matino. Sigurado din po ako sa mga nag-take ng licensure exams, isa sa mga pinakamahirap na gagawin ninyo ay ano? Ay yung paghihintay. Hindi lang yung nag-exam ka at nagre-review. Ang pinakamahirap na ginagawa natin, yung maghihintay ka. Sigura. Hello. Katulad din ng ginagawa natin ngayon, hihintayin nyo kung anong sasabihin ko. Ganon din ang katotohanan mga kapatid kay Kristo. May mga pagkakataon nakakapagod maghintay. Bakit po ba? Kasi gusto na natin ngayon na mismo. Gusto natin ura-urada na. Father, pwede ngayon na lang ba sagutin ng Diyos ang panalangin ko? Hindi ko na kayang maghintay kasi nakakapagod maghintay. Mga kapatid kay Kristo, paalala sa atin ngayong araw na ito, maghintay kahit nakakapagod. Kasi ang taong marunong maghintay, umaasa pa rin sa Diyos. Ang ikalawang dahilan kung bakit nagsasawa na tayong maghintay ay kung napapagod, nagsasawa. Okay lang yung mapagod, kasi normal na pakiramdam iyon. Pero ang mas malalim ay yung nagsasawa na. Yung paulit-ulit ka lang naghihintay at akala mo wala nang darating. Yung nagsasawa ka na lang ba na naghihintay ka at parang pakiramdam mo, pinapaasa ka na lang. Nakakasawa. At yun ang pinakamahirap na maramdaman. Kapag napagod, magpahinga. Pero pag nagsawa, kahit yung pahinga, hindi na sapat. Kaya sa araw na ito, ang Diyos sinuturo sa atin, mga kapatid kay Kristo, kahit nakakapagod, kahit nakakasawa, marunong maghintay, marunong umasa. Ikatlong dahilan kung bakit tayo hindi na kumakapit sa pag-asa, maliban na napapagod na nagsasawa, nangangalimot ang ibig sabihin ng pag-asa. Hindi ko alam sa mga ilang buwan na dumating sa Pilipinas, marunong pa ba tayong umasa na may pagbabago pa na mangyayari sa atin at sa bayan? Sana, huwag nating kalimutan na hanggat may buhay, may pag-asa. Pero ika nga, kung ika'y umaasa, marunong ka maghintay. Because change doesn't happen overnight. Ngayong linggo na ito, mga kapatid kay Kristo, paalala sa atin ng Diyos,
Umaasa ka pa rin ba? Maghintay. Kahit pakiramdam mo nakakapagod. Kahit alam mo sa sarili mo nakakasawa. At kahit ilang beses nakakalimutan mo na may pag-asa pa pala. Dahil ang totoong kumakapit sa Diyos, marunong umasa lagi sa Kanya tuwina. Spes Don could put it, hope does not disappoint. Amen.